Alam nyo ba na nitong mga nakaraang dekada, sobrang kinaiinggitan at tinitingala ang mga bansang Scandinavian gaya ng Norway, Denmark at Sweden. Bakit kamo? Kasi dito ang quality of life parang all-in package ng SM Mall Sale. Lahat nandyan. Libre at dekalidad ang edukasyon. Meron pang social welfare na parang ultimate ayuda na never nauubos. Tito John's TV. Kahit malamig ang klima sa Sweden, mainit ang presence ng mga Pinoy dito. Yes mga bossing, ayon sa datos nasa 13,000 hanggang 15,000 ang mga Filipino sa Sweden. Hindi lang sila basta-basta OFW, kundi solid workforce na umaalalay sa iba't ibang industriya. Karamihan nasa healthcare sector, nurses, caregivers, medical staff. Meron ding engineers at tech workers, lalo na sa mga Swedish companies, kasama pang admin staff, service workers at professional sa iba't ibang opisina. May ilang nasa mining din at industrial sector. At para makakuha ng work permit, kailangan may minimum salary na 27,360 Swedish krona kada buwan. Mga 150,000 pesos ang katumbas. Pero tandaan, mataas din ang buwis sa Sweden. Umaabot ng hanggang 55% para sa malalaking income. Pero sulit, kasi balik sa iyo ang benefits. Libre edukasyon, healthcare at social services. Kung baga, tax in, benefits out. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit ang daming tao mula sa iba't ibang mga bansa na medyo hirap ang ekonomiya na nagkukumahog lumipat doon. Para bang Scandinavian dream, may trabaho ka, may benefits ka at may bonus pang tanawin na pang postcard. Sa lahat ng Scandinavian countries, Sweden ang tunay na bida. Parang siya yung ultimate crush ng bayan sa Europe. Ang daming gustong lumipat, parang promo fare sa Cebu Pacific na mabilis maubos. Pero syempre yung tinatawag na Scandinavian dream, totoo ba talaga yan? O parang chismis lang na wala namang resibo? So lilinawin natin. Official name niya, Kingdom of Sweden. May pagka-royal vibe pa. Matatagpuan sa Scandinavian Peninsula. Kapitbahay niya ang Norway at Finland. Sa buong European Union, pangatlo sila sa pinakamalaki, nauna lang ang France at Spain. Sa Europe, sila yung tipong malaki ang bahay, malamig ang paligid at sosyal ang kapitbahay. Sa buong Scandinavia, Sweden ang pinakamaraming tao. Nasa 10.5 million ang population ngayong 2025. 20% dyan ay hindi pinanganak sa Sweden. Karamihang bansa na pinanggalingan nila ay sa mga bansang Syria, Finland, Iraq, Poland, Iran at Somalia. Pagdating sa lengguwahe, Swedish ang opisyal. Galing pa yan sa sinaunang wikang Nordic na ginagamit ng mga Vikings. Gumagamit din sila ng Latin alphabet tulad ng English, pero may dagdag na special letters. At dahil magkahabig siya sa Danish at Norwegian, madaling magkaintindihan lalo na sa sulat. At eto na nga ang nakakabilib sa Sweden. Free ang edukasyon mula elementary hanggang university at hindi lang basta libre. May kasama pang financial support, scholarship, subsidy, pati tulong sa tirahan, pagkain at pamasahe. Para bang all-in student package. Kaya kung sa iba ang pag-aaral ay nakadepende kung may pambayad ka, sa Sweden pantay-pantay lahat ng estudyante. Kahit galing ka sa mahirap na pamilya, may chance ka makagraduate at maging successful. At ito pa ang maganda. Dito parang buy one take one ang health services. Basta residente ka, may access ka na sa pangangalaga. Bayad ka ng buwis pero balik sa'yo, libre o sobrang mura ang hospital care. Hindi ka mamumulubi sa gamot kasi may high cost protection system. Kapag nakaabot ka sa limit ng gastos sa meds na around 14,000 pesos kada taon, libre na yung susunod mong reseta. Eto pa, sa Sweden hindi lang si nanay ang paborito, pati si tatay may benefits. May 480 days ng paid parental leave na pwedeng hatiin ng nanay at tatay. Ayos, may bonding time ka sa baby habang may sweldo ka pa.
Pagdating sa dental care, libre para sa mga bata at kabataan hanggang 23 years old. Pag adult ka na, subsidized pa rin. Part din ng health system nila ang focus sa mental health. May access ka sa therapy, psychiatric help at kahit wellness programs. Kasi sa kanila hindi uso yung bahala na si Batman. Ayos, di ba? Siyempre iniisip mo na ngayon kung paano nga ba makapagtrabaho at nakatira ang Pinoy sa malamig pero masayang mundo ng Sweden. Ganito, hindi ka pwedeng basta-basta lumipad at maghanap na parang walk-in sa palengke. Kailangan muna ng job offer. Bago ka makakuha ng work permit, dapat may Swedish employer na willing mag-hire sa'yo. Parang love life, kailangan may mag-commit bago ka makapasok. Employer ang mag-a-apply para sa permit mo sa Swedish Migration Agency. Usually good for 2 years, tapos pwede nang i-renew. Kung sa atin mahirap makakuha ng permit magtinda sa kanto, dito basta may employer, sure ball may visa. Eto ang maganda pa, after 4 years na tuloy-tuloy ka sa trabaho, pwede ka na mag-apply ng permanent residency. Sa Sweden parang graduate ka sa probation, may full benefits ka na, at halos same level na mga local Swedish. At isa pa ang good news, pwede mong isama ang pamilya mo. Anak mo libre edukasyon hanggang university. Si Mrs. o si Mr. may healthcare at work rights din. Parang family bundle promo, lahat kasama. At eto na ang twist sa kwento ng Sweden. Kahit parte siya ng European Union, ang Sweden may sariling trip pagdating sa pera. Hindi sila gumagamit ng euro, ang gamit nila Swedish krona o korona. At hindi basta-basta, ito ay ini-issue ng Riksbank na siyang pinakamatandang central bank sa buong mundo na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa since 1668 pa. So bakit nga ba maraming naiinggit? Kasi ayon sa CNN at Forbes, ang Sweden ay nasa ika-4 na pwesto sa pinakamasayang bansa sa mundo. Hindi biro yon, pero paano sila naging chill? Eto, mula 1814 pa, wala na silang direct na giyera. Yun yung huling beses na nagbanggaan sila laban sa Norway. Since then, neutral na sila. Hindi sila sumausaw sa World War I, hindi rin sa World War II. Habang ang ibang bansa nagkakalasog-lasog, ang Sweden relax mood lang, nakafocus sa development. Dahil dito naging kilala sila worldwide bilang isa sa pinakapayapang bansa sa buong mundo. Yun nga lang noong March 2024 nagbago ang lahat nang ang Sweden sumali na sa NATO o North Atlantic Treaty Organization. Goodbye sa mahaba nilang tradisyon ng neutrality dahil sa growing tension sa Europe, lalo na nung sinakop ng Russia ang Ukraine noong 2022. Dati ang Sweden yung barkadang walang pake, hindi sumasama sa away, pero ngayon sumali na rin sa tropa para may backup sakaling may gulo. Pagpasok nila sa NATO, hindi lang basta press release ang peg. May full-blown flag raising ceremony pa sa mismong headquarters ng Armed Forces sa Stockholm at pati na rin sa headquarters ng NATO sa Brussels. Itinaas ang bandila, parang sinasabi nila, game na kami, tropa na tayo, laban kung laban. Pero kahit open sila sa maraming immigrants, ang Sweden ay steady pa rin. Mataas pa rin ang kalidad ng buhay at matatag ang sistema. May hamon sa social integration, lalo na sa ilang urban areas na medyo mas vulnerable, pero overall, kilala ang Swedish society na generous sa public services at support. Hindi ka basta-basta pababayaan ng gobyerno. Ngayon, eto ang catch, dalawang pabigat sa Sweden. Una, yung matinding klima na parang buong taon naka-aircon sa full blast. At pangalawa, yung mataas na buwis. Grabe, aabot ng 55% tax para sa super rich. Pero sabi ng marami, worth it naman. Kasi kapalit niyan ay world-class na healthcare, edukasyon at social services. Kung usapan ay capital city, ibang klase ng Stockholm. Alam nyo bang nakatayo siya sa 14 islands na konektado ng higit 50 tulay? Kaya parang Venice na may Viking twist, pero tubig, puro ganda at puro Instagram worthy views. At kung sa ibang capital city ay riot ang traffic, dito chill lang ang vibes. Ang mga tao busy pero hindi toxic.
At syempre hindi mawawala ang history. Hindi man kasing sikat na mga kastilyo sa France at Germany, may mga malulupet na castles din sila. Isa sa pinaka-iconic ay ang Laco Castles. Nakatindig sa ibabaw ng cliff sa tabi ng Lake Vänern. Originally 11th century fortress pa yan. Tapos nag-transform into Baroque glory noong 17th century. Hanggang ngayon, preserve pa rin yung medieval vault niya. Para bang time machine na gawa sa bato. Sunod ang Grisform Castle sa bayan ng Mariefred sa tabing Lake Mälaren. Kilala bilang kastilyo ni Gustav Vasa. Ito ang simbolo ng pagsisimula ng modernong Swedish monarchy. Noong 16th century, dito pinanganak ang new era ng pagiging hari-harian. Meron ding Drottningholm Palace, masterpiece ng 17th century Baroque na gawa ni Nicodemus Tessin. Italian at French-inspired pang design at may fancy gardens na pang algae goals. Simula 1981, ito na ang official residence ng Swedish royal family at syempre certified UNESCO World Heritage Site. At syempre, Iskokloster Castle, itinayo mula 1654 hanggang 1676. Dito makikita ang peak ng Baroque Sweden, famed sa sobrang symmetrical na architecture. At may collection ng armas, libro at artworks na parang mini museum. Isa to sa pinaka-preserved Baroque castle sa buong Europe at simbolo ng Sweden nung kasagsagan ng military power nila noong 17th century. Pero hindi lang kastilyo ang asset ni Sweden. Sila rin ang may pinakamadaming isla sa buong mundo na may tinatayang 267,570 islands. Karamihan maliit, hindi tinitirahan at parang mga bato lang na nakalubog sa tubig. Meron din silang 100,000 lakes. Ito ay paraiso para sa mga mahilig mag-sailing, mangisda, magkayak at mag-skate sa winter. Dito parte ng kultura ang life on the lakes. Parang araw-araw banding kay Mother Nature. At pagdating ng summer, hindi nagpapatalo mga taga-Sweden. Midsummer Festival ang pinakaabangan. Sila'y sumasayaw sa paligid ng mast na punong-puno ng bulaklak, kumakain ng tradisyonal na pagkain at nagsasaya habang mahaba ang daylight. At syempre, Sweden din ang tahanan ng Nobel Prizes dahil kay Alfred Nobel, ang inventor at philanthropist na iniwan ng yaman niya para gawing gantimpala sa mga nag-ambag sa sangkatauhan. Lahat ng prizes, physics, chemistry, medicine, literature at economics ginanap sa Stockholm, maliban lang sa Peace Prize na nasa Oslo, Norway. So yon, kung iniisip mong tumira dito na mataas ang buwis pero sulit naman dahil kapalit ay isang buhay na payapa, pantay at may quality na talagang world class. Heto ang Tito Jones TV, nagsasabing hindi lahat ng yelo ay malamig. Minsan, dala nito ang init ng pangarap. At sa Sweden, pwedeng matupad yan. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa mas marami pang kwelang docu-stories mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Shout out, Jeff Ramos, Dato Marco Malang from Maguindanao del Sur, Michael Abinales from Quezon City, Jestony Peral, Amy Canan, Ricky Jusay at sa Roferos Family Vlog. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.